Pakinggan naman natin itong isang balitang ito. Sal-in reveal daw. Oh, may bago na naman to si Bongbong. May bago na naman siyang pautot. Putang ina, sal-in reveal naman daw. Alam mo, Bongbong, ang dahil mo nang pinatutupad. Isumbong kay Bongbong. Yun yung programa mo. Mantakin mo man, ang laki-laki ng confidential funds mo. Umaasa ka pa sa sumbong ng tao. Hindi mo naman binabayaran yung mga nagsumbong. Saan mo dinadala yung confidential funds mo? So parang kung hindi ka magsusumbong sa kanya, wala siyang gagawin. Ganun eh. Ay nang yan. Bakit binigyan ka pa ng budget para dyan? Para sa mga irregularidad. Sal-in reveal naman ang gusto ngayon. Hindi na nga niya matanggal-tanggal. Si Bonoan, kung ano-ano, si Bonoan naman, bawal na daw mag-travel. Yung mga taga DPWH, bawal na naman daw magsilayas sa Pilipinas. Putang ina, dapat nga magsilayas ng mga hayop na yan eh. Tapos wag nang pabalikin ng mga punyeta na yan eh. Ba't yung pinipigilan? Ang dami na magnanakaw rito, gusto na magsilayas, palayasin nyo na. Hindi rin naman mababalik yung mga pera na yan. Yung mga pinagnanakaw nila. So ang dami nilang pautot, bawal daw mag-travel muna lahat ng mga taga DPWH unless mamamatay na. Ganun lang. Tapos eto na naman, sal-in na naman. Diyos ko po, anong kabalbala na naman to? Pangulong Bongbong Marcos sa hamong magpa-lifestyle check din siya. Ayon pa sa Malacanang, handa ang Pangulo na isa publiko ang kanyang salin kung kinakailangan. Gago. Ano sabi ni Claire na naman? Handa ang Pangulo isa publiko ang kanyang salin. Kung kinakailangan. Gaga, kailangan. Nung kinakailangan. Ipakita nyo na kung talagang pero kaya nga sila willing ipakita yan eh. Kasi alam nila na manageable yan. Kaya nilang magikin yan. Yung drug test. Dapat ang sinabi mo, willing siyang magpakinakailangan, ganon. Di ba bakit pag salin, willing kayo ilabas, pero walang hiya kayo. Mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, ano pang sinabi ng palasyo tungkol dito? Yes, Gigi, siniguro nga ng palasyo na nakahanda si Pangulong Bongbong Marcos at maging ang iba pang mga opisyal ng ehekutibo na humarap o sumailalim sa lifestyle check. Ito yung ipinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos kasunod nga ng pagkakasangkot ng ilang opisyal ng pamahalaan dyan sa sinasabing posibleng anomalya sa flood control projects. Ang sabi ni Undersecretary Claire Castro, bagamat handa nga na sumailalim sa lifestyle check, sana wag na daw haluan ng anumang issue ng politika itong isinasagawang pagsusuri dito sa... Gago rin. Wag daw haluan ng issue ng politika itong pagsusuri. Putang ina yan. Mga politiko yung involved. Ba't hindi mo haluan ng politika ito? Walang hiya kayo talaga Pagka kayo yung may kasalanan, wag haluan ng politika. Pero pag Duterte yan, putang ina, araw-araw yan. Babanatan yan, araw-araw, puro politika yan. Hindi ba? Yan ang problema eh. Hindi kayo makakalabas, hindi kayo makakatakas talaga dito, Claire. Kahit ano pang sabihin mo, wala na kayong bangon dito. Bistado talaga kayo rito. Posibleng korupsyon sa... Ayan putang ina, lakad na lakad, parang baliw. Ay, naglalakad sa bukid. Tangina, baka matuklaw ng ahas yan. Pamahalaan. Tugon yan ni Jose Castro doon sa... nagpa-video talaga siya na naglalakad siya sa bukid do. Kinginan to. Tingnan mo naghahanap siya ng flood control project. Mata mo pa lang, pwede naman. Kailangan mo pa maglakad ng ganun tapos kinukunan ka pa sa malayong ugok ka. Tangina talaga tong mga to, puros mga payaso eh. Yung pahayag ni Senator Risa Ontiveros na sana magkaroon ng full disclosure doon sa statements of assets, liabilities, and net worth ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung salin ng mga yan, wala yung salin, walang kwenta yan. Tingnan nyo yung salin niya, tingnan nyo yung lifestyle nila, ganun yun. Hindi yung salin lang. Lifestyle check talaga. Titingnan mo yung salin niya doon sa rangya niya. Tsaka hindi lang dapat yung politiko, dapat pati mga anak, mga kamag-anak, lahat.
O, yun ang dapat nila lifestyle check, hindi lang yung, syempre, yung mga yan, nakaano yan eh, alam nila, nakatutok sa kanila tao eh. O, si Zaldi ko ba, mayroon bang vlog na nagpapakita, nagbabayad siya ng 750,000 na bill? Wala. Yung mga kamag-anak ang meron, mga ganung vlog. O, yung mga malapit, kaibigan, yun ang dapat na nila lifestyle check dahil yun ang tagalaba ng pera ng mga yan. SALN na tinatawag. Pero kalauna naman sa press briefing niya sa Malacanang, nilinaw naman ni Jose Castro na willing naman o nakahanda naman si Pangulong Marcos na ilabas yung kanyang SALN kung kinakailangan. Pagtatanong naman kay Jose Castro kung ano yung inaasahang proseso dahil nabanggit niya yung ombudsman na pwedeng isa sa mga mag-initiate nitong lifestyle check. Ang sabi dyan ni Jose Castro, independent institution ng ombudsman kaya ayaw na nilang sabihin kung ano yung prosesong gagawin nito. Narito ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Sinabi po natin na ang Pangulo, ang buong ehekutibo ay ready for lifestyle check. Oh, bakit ayaw nyo? Mas mahirap yung lifestyle check. Ang tagal nun. Yung lang, uupo ka lang, kukuhanan ka ng buhok. Saglit lang yun. Tayo na yan. Saglit lang yun. Tas lalabas na yung resulta nun ilang araw. O, bakit sa lifestyle check pwede kayo? Well, bakit? So wag po tayong lumayo sa issue. Ang issue po ngayon ay tuligsain at habulin ang mga involved sa flood control projects. So, yan, si under ng kaninong administrasyon sa amo mong gunggong. Sa kanya, ba't hindi mo sabihin? Kasi kapag panahon ni Duterte, ang bilis mo sabihin, panahon ni Duterte. Ngayon, panahon ng amo mo, ang daming magnanakaw. Sino may kasalanan yan? Si Duterte? Ang bilis yung manisi kapag sa Duterte. Katulad niyan, si Kusi. Sinintensyahan ng ombudsman. Putya kaibigan, ano yan? Administrasyon ni Duterte yan. Yung energy. Ano bang kaso yung mabigat ba? Ano lang, parang monopoly ang dating. May monopoly lang ng parang nagsusupply ng basta dyan sa Department of Energy. Inuugnay kay Duterte. Pero putay na ito si Bunuan na walang alam. Sandamukal bilyon-bilyon ang nilustay. Ghost Project. Hindi maisisi kay Bongbong. Ba't ganun? Grabe naman kayo. Sama-sama ng ugali nyo. Ha? Hindi pwedeng ganyan. Pag sinisi natin si PRD sa lahat ng kabulastugan ng panahon niya, formally sinisisi kay Duterte. Diba? Formally sinisisi din kay Duterte. May kinalaman dun, sinasaldi ko din. Tapos ito, flood control project, dahil namasyal sa Bukidnon, si Bongbong, di na siya kasangkot dyan. Lahat ng kagaguhan nangyari under his administration, liable siya dyan dahil siya presidente. Di ba? Tama, mali? Si Bunuan. Kaninong tuta yan? Sa kanya. Tinanggal niya na? Hindi pa. Napakadami niya ng ghost projects na nakita. Si Bunuan nandyan pa. Ba't hindi ka nagagalit? Talaga clear double standard ka Huwag po natin ibahin at huwag tayo medyo mamulitika patungkol dito. Gogo, pagka kayo yung sangkot, huwag mamulitika. Style mo bulok. At Maricel, nabanggit ba na Malacanang ang gagawing lifestyle check ng BIR sa mga kontratista? Jiggy, walang binabanggit ang Malacanang tungkol sa planong gawin ng Bureau of Internal Revenue patungkol na dito sa gagawing lifestyle check sa mga contractor. Pero nakausap sa programang Ted Filon at DJ Chacha ng True FM, mismong si BIR Commissioner Romeo Lumagi. At dito, sinabi niya na sinisimulan na yung lifestyle check dito sa mga contractor base sa ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Uunahin daw yung 15 contractor ng DPWH base doon sa nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na pinakamaraming proyekto na nakuha sa pamahalaan. Kakayanin naman daw ito so far, pero sakaling
kukulangin yung personnel o yung mga tauhan ng BIR na hihimay-himay sa mga assets nitong contractor na to, pwede naman daw bumuo ang BIR ng isang special team na tututok dito. Pero ang target nila ay sana nga. Kesa kami ang tinatarget ng BIR. Kasi kaming mga tinatawag sa Quadcom, iniimbestigahan ng BIR. Ewan ko kung bakit. Ng tinapay, hindi naman kami hindi naman kami naglalabas ng mga yaman namin sa social media. Wala naman kami yaman. Meron lang ako dito, putang inang yan, nail cutter. Yan. Yan ang ari-arian ko, at saka pink na pangtanggal ng uban sa baba. Yan lang ang meron kami, pero inaano kami ng BIR. Kailangan ko pa magpunta ng BIR. Ayun na nga, nag-hire pa ako ng accountant para lang mag-asikaso noong mga dokumento na kailangan kong ipresenta dito sa BIR na to. Diyos ko po, samantalang yung mga nagpapakita ng mga yaman nila sa kanilang mga vlogs, ayun. Walang hiya na yan, pagbanggain yung assets, properties o yaman nitong mga contractor na to versus doon sa mga kinikita nila para malaman kung meron nga ba talagang lumalabas na kickback mula sa mga flood control projects. Pero bukod dyan, nakipag-ugnayan na rin daw ang BIR sa LTO tungkol naman doon sa mga tinatawag na luxury cars, yung 4 na po na nadiskubre na pagmamayari ng mga diskaya. Ito kasing mga diskaya, yung sinasabi na kabilang sa 15 contractor ng DPWH na marami rin. Ba't si Diskaya lang? Ba't si Saldico? Yung SunWest, tingnan nyo rin. Tanginang yan. Yun daw, si Saldico daw pinakamayaman na congressman. Bakit? Tingnan nyo rin yung mga property nila, yung mga property nila sa Bicol. Yung mga beach resorts nila, di ba? Magkano na sweldo ng congressman?